This TV Mass is brought to you live by Philippine Long Distance Telephone SME Nation. Success through technology with PLDT SME Nation. Sambayan ng kanyang pinili, sambayan ng kanyang minamahal, sambayanan na tunay niyang inanyayahang maging sambayanan ng pag-ibig. Magbatian po muna tayo ng isang good morning na may kasama napakatamis ng ngiti. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. We begin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Once again, the Lord will demand of us an answer. Siya ba'y Diyos sa ating buhay? Kaya ba nating i-let go ang mga bagay ng mundo para sa Kanya, who is our one and only lasting treasure? Sa mga pagkakataon nagkaroon tayo na mas mahalaga kaysa sa Diyos ng pagpapala, we ask His forgiveness. Together now we say, I confess So Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us. Amen. Forgive us our sins and bring us to everlasting life. Amen. Sa Diyos sa kahitaasan. Sa mga tao,
Tayo po'y manalangin. May your grace, O Lord, we pray, at all times go before us and follow after, and make us always determined to carry out good works. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The gift of wisdom enables a person to know what is most precious in God's eyes. King Solomon preferred wisdom to gold or silver, health or beauty. The first reading. A reading from the Book of Wisdom. I prayed, and prudence was given me. I pleaded, and the spirit of wisdom came to me. I preferred her to scepter and throne, and deemed riches nothing in comparison with her. Nor did I liken any priceless gem to her, because all gold, in view of her, is a little sand, and before her, silver is to be accounted mire. Beyond health and comeliness, I loved her, and I chose to have her rather than the light, because the splendor of her never yields to sleep. Yet all good things together came to me in her company, and countless riches at her hands. The word of the Lord. Thanks be to God. Fill
God sees what is in our hearts. His word judges our secret emotions and thoughts. We cannot hide anything from the Lord. The second reading. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, indeed, the word of God is living and effective, sharper than any two-edged sword, penetrating even between soul and spirit, joints and marrow, and able to discern reflections and thoughts of the heart. No creature is concealed from him, but everything is naked and exposed to the eyes of him to whom we must render an account. The word of the Lord. Thanks be to God. Let us all stand to give glory and honor to the Holy Gospel. The Lord be with you. And with your spirit. The proclamation from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. As Jesus was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him, and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus answered him, "Why do you call me good? No one is good but God alone. You know the commandments. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. You shall not defraud. Honor your father and your mother." He replied and said to him, "Teacher, all of these I have observed from my youth." Jesus, looking at him, loved him and said to him, "You are lacking in one thing. Go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." At that statement, his face fell, and he went away sad, for he had many possessions. Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God." The disciples were amazed at his words. So Jesus again said to them in reply, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God." They were exceedingly astonished and said among themselves, "Then who can be saved?" Jesus looked at them and said, "For human beings it is impossible, but not for God. All things are possible for God." Peter began to say to him, "We have given up everything and followed you." Jesus said, "Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel, who will not receive 100 times more now in this present age, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and eternal life in the age to come." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Minsay tinanong ko na to sa inyo, review nga tayo. Sinasabi ni Kristo, it is easier for the camel to pass to the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven. Tanong ko sa inyo, ilang kabelyo na kaya ang dumaan sa mata ng karayom? Mayroon na ba? Wala pa. May naalala ba kayo sa mga sermon ko rita? Okay, uulitin ko. May nakapasok na ba, nakadaan na ba, na kamelyo sa butas sa mata ng karayom? Yes or no? Yes or no? Okay. Di ba alam niyo ng kwento, no? Katulad ng ating bayan sa Maynila,
mayroon tayong tinatawag na intramuros. Kasi ang Maynila lungsod noon para protection was surrounded by the walls of intramuros. Ganon din ang China. There is the wall of China. At pag kayo pumunta sa Europa, makikita niyo na marami sa mga lungsod nila dati noon really is within the walls. Ganon din ang city of Jerusalem. It was surrounded by a wall. At syempre may yung main gate kung saan dumadaan ang lahat ng tao. Pero paggabi na, for reasons of security, sinasara yung main gate na yon. Pero paano kung may dumating na mga latecomers? Mayroon naman silang side door, service entrance. Yung pintuang yon, ang tawag doon, the eye of the needle. Pero bago ka pumasok, syempre, dahil may kaliitan at dahil protection, tatanggalin mo na lahat ng mga bagahe doon sa kamelyo. Ipapasok yung kamelyo, isusunod yung bagahe, isasakay uli, diretso kayo sa loob. So the eye of the needle is precisely, sabi nila, yung service door na yun na maliit, proteksyon, binubuksan lamang sa gabi para sa mga late na dumadating. Tanong uli, may nakapasok na ba na mga camel sa mata ng karayom? Pag pang sasagot nyo, sasampalin ko na kayo. Yun ang sinasabing konteksto. Alamin natin, ano bang pinag-uusapan dito? Pero ganun pa rin. Sabi nila, the message of Jesus is the same. Hindi ka makakapasok o mahihirapan kang pumasok kung ang dami mong daladalahin. Kung marami kang possession at hanggang hindi mo muna ibaba, ay talagang hindi ka nga makakapasok. One of the saddest moments sa storya ng Panginoon precisely is today. Ito yung bata, gigil na gigil, lumalapit, Lord, gusto kong maangkin ang eternal life. And Jesus, sabi ng ating ebanghelyo, looked at him with much love and said, lahat na gawa mo na, isa na lang. Can you let go of your possessions and follow me? And then the story said, and his face fell because hindi niya kayang i-let go because he had many possessions. My dear friends, ilang beses na rin nating sinasabi rito na ang greatest tragedy is when your possessions have become so important, in the end, di mo na kayang i-let go. In those moments, you do not possess your possessions. They possess you. Alam nyo, bilang isang pari dito sa Metro Manila, ako'y nakakakilala ng mga pamilya, sobrang nakakalungkot yung kanilang mga kwento. One day, kumakain ako sa isang magandang restaurant, nilibre ako ng kaibigan. Sa kabilang table, may nakita kong kakilala ko. So habang kami kumakain, lumapit itong lalaki. At sabi, Father, makausap kita sandali. Sure. So, excuse po muna, tumayo ako. Lumapit at ang sabi, Father, pakisabi mo na sa dalawa kong kapatid na sumuko na sila at magpa-aresto. Anong ibig mo sabihin? Father, yung kaso namin, tinuloy ko na kasi ang tigas ng mga ulo nila. Anong ibig mo sabihin? Father, binaba na ng korte, may warrant of arrest na sila. Nagtatago na sila ngayon. Tumitig ako sa kanya, sabi ko, bakit nyo pinaabot sa ganyan? And you know, you would even be more dismayed pag nalaman nyo yung kwento. Namatay yung tatay, nagkahatian. Dahil lamang sa 1 milyon na sinasabing napirmahan at nailagay sa bank account ng kapatid, kinasuhan ng isang kapatid, itong dalawa niyang kapatid na babae. Maniwala ba kayo, 1 milyon ang pinag-uusapan? Ngayon, sabagkat tumindi yung kaso, nalaman ko na yung war chest. Ibig sabihin, eto ihanda natin para manalo tayo sa kaso. Alam niyo kung magkano? 70 million. Mga may topak kako itong mga to. Can you imagine? Dahil lamang doon, pumasok na yung pride, pumasok na yung inggit, pumasok na yung galit. Sira ang pamilya. Nagkaka-arestuhan na. It's crazy when these things are told. When you begin to realize money has become that important. Ito pa isang kaso, parang hindi kayo maniniwala.
Yung isang lalaki na in love doon sa another, at sa kabila ng siya'y may asawa, kakaigi nitong asawa niya, he decided to live with the other woman. Sa galit nitong asawa, nagdadasal niya na sana mamatay na, at pag namatay yung kanyang asawa, sisiguraduhin niyang walang matitira dito sa babaeng ito. At para proteksyon sa sarili, na walang makakuha sa kanya ng mga naiwan ng asawa, ang ginawa, tinransfer doon sa kanyang kapatid. Kapatid nitong babae, yung unang asawa. O di nilagay sa mga pangalan. Ang problema ito, ang namatay, hindi yung lalaking asawa, kundi siya. Ito problema. Siyempre yung mga anak doon sa nanay, sa unang asawa, they wanted na nakunin na kasi alam naman kanila. Maniwala ba kayong ayaw nang ibigay ng auntie? Kasi kanya. So galit naman itong mga magkakapatid. Sinabi na, alam ba yan? So mayroong isang property, ibinenta nila para naman kumuha kahit konti kasi alam nila napakarami. Dahil nasa pangalan ng auntie, kinasuhan sila ngayon ng auntie doon sa property na hindi naman kanya, kundi kanyang kapatid at should belong to the children ng kapatid niyang babae. Naibaba na rin yung warrant of arrest. Hanggang ngayon, nagtatago itong mga taong, mga batang ito. Nakakalungkot pag ano ng kwento. Why must money be so important? It destroys the more important thing that money cannot buy. At kinuwento ko yan, sabi ko nga, di ba? Nagkakaugaga tayo to take hold, to have so many of the things that will one day pass, and forget the more important things that will forever last. But hindi ganito ang ating magiging kwentong napapakinggan. Siguro kwentong luma to, pero nakakatuwa. Dalawang magkakapatid, namatay na yung kanilang mga magulang, at nagdesisyon sila na sapagkat yung isa'y nakapag-asawa na ayusin na yung kanilang ari-arian, yung mga mamanahin. Okay. So ang ginawa ng dalawa, sapagkat malawak yung kanilang pinag-aanihan, they decided na, sige, sa bawat ani, sigurado tayong correct ang hatian, gitna. Pareho tayong magkakapatid, ganon. Yung isa'y nakapag-asawa, yung isa'y nananatiling binata. So nagdesisyon sila para siguradong walang problema, wag na lang isang bodega. Nagpatayo sila ng dalawang bodegang magkadikit. Ito para sa kapatid na may asawa, ito naman para sa kapatid na binata. Naging ganun ang ayos until itong mas matanda sinabi, kawawa naman yung kapatid kong binata. Ako'y may pamilya, may uuwian, nakakatuwa. Nakakalungkot naman, nag-iisa siya. Siguro naman, mas marami dapat yung hati niya. Pero sapagkat alam niya naman na hindi ito papayag tong kapatid kasi usapan hating tunay, ang ginawa, pag nag-harvest na sa gabi, itong kapatid na mas may asawa, sisimpleng papasok doon sa kanyang bodega, kukuha ng 5 sakong bigas, ilalagay sa kanyang wheelbarrow, at simpleng ipapasok doon sa bodega ng kapatid na binata. Kasi, kawawa naman. Yung kapatid na binata, nag-isip din naman, kawawa naman yung kapatid ko. Ako'y nag-iisa, siya'y marami ng anak. Hindi naman pwedeng hatian ay ganito. Siguro dapat mas marami sa kanya. Pasimple sa gabing iyon, kumuha din ng 5 sako, tinransfer naman doon sa kapatid, sa kabila. Naging ganun ang kanilang sitwasyon until one night, nagkasalubong yung dalawa. Saan ka pupunta? Hindi makapagsalita yung isang kapatid, yung isa hindi rin. Sinabi na ng isa, Kuya, kasi feeling ko naman hindi dapat ganito ang hatian. Dapat mas lamang ka. Sabi ng kuya, ganun din ang pakiramdam ko. Alam nyo, hindi na sila nag-usap, nag-akapan na lang, nag-iyakan, pero ang sarap ng ganong pakiramdam. Hindi po ba? Naku, sa isang pamilya, hindi mahalaga at mangingibabaw ang pera, kundi ang kapayapaan, ang pagmamahalan, at ang pagkalinga.
There is no greater blessing than knowing that in your family, each one truly cares. Kasi pag ganung feeling mo, palagi kang nilalamangan. Pag feeling mo, dapat kang manlamang. Pag feeling mo, sa hatian, lugi ka. Yun mga kapatid, ito advice ko, magpalugi ka na ng konti. Just to preserve what is truly more important. The love, the peace, the joy within the family. Kasi yung isang kaso ko pang pinuntahan, birthday celebration. Di tuwang-tuwa naman ako. Nagpunta ako rin kasi ang nanay matanda na. So nagmisa kami, only to find out, bakit hindi kayo naandito lahat? Kasi yung isang kapatid, buhay pang nanay, sinasabi niya, ako ang in control, ha? Ako dapat ang mag-aalaga sa nanay. Nagka-problema tuloy sila. Birthday ng nanay, yung ibang hindi makapasok sa bahay. Anong klase ka akong pagmamahal? Dahil lamang sa pera, dahil lamang sa yaman, na one day, iyo ding iiwanan. Pakinggan niyo ito mabuti, ha? Ito pwede niyong iuwi. The only thing that you will one day bring with you to heaven are not the things that you have amassed, but the things that you have given away. Ang dadalhin mo lang sa langit ay hindi yung mga bagay na iyong pinagkatago-tagot inimbak. Ang talagang madadala mo lamang sa langit ay ang mga bagay na iyon nang ipinamigay. Why? Because if you have given them, you have assured yourself of detaching from these things, knowing that the more important treasure is to be found in heaven. You know, may difference kahapon, hindi ko po kinuwento kasi nag-fundraising po si Father Mario. Ako po ay nag-birthday noong September 30 para sa aking Senior Citizens Day. Pero ako po ay nagpa-party kahapon ng belated at inimbita ko yung mga kaibigan. Alam mo mga Pilipino pasaway, nilagyan mo na nga ng RSVP, Responda s'il vous plaît. Ibig sabihin, pag hindi ko kayo pupunta, pakitawag. Kung makakapunta kayo, tawag din po kayo. O sa awa ng Diyos, nag-reserve ka ng mga 300 plus na bisita. Nagsulputan naman yung mga hindi tumawag na sila'y darating. Umabot ata kami ng mga 370 siguro. Nagtarantahan kami. But in the end, you know what? Ang sarap ng pakiramdam ni Father Mario. Kasi alam ko, 10-10 kahapon, ang daming piyesta niyan. That's the Independence Day of Taiwan. 10-10-50, no? Anyway, alam niyo, nang tumayo ako at nakita ko itong napakaraming tao, sabi ko, hindi ako mayaman, pero ang sarap, sobrang feeling rich ako dahil ang dami kong kaibigan. And I think when you know people love you, you are truly a rich person. And I felt that way yesterday. When people show your love, their love for one another, that's a very blessed group indeed. Today, we pray for every family that each one realizes ang tunay na yaman, hindi pera, ari-arian, kundi ang nagmamahalang magkakapatiran. Amen. Please all rise. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead
and the life of the world to come. Amen. My dear brothers and sisters, let us now ask our Heavenly Father for the gift of wisdom and courage to seek first His kingdom and His righteousness. And so with joyful trust we pray, Lord, bless your people. Lord, bless your people. That the Church, inspired and guided by the Word of God, may proclaim the values of the kingdom as the greatest treasure men and women could ever aspire for, we pray. Lord, bless your people. That consecrated men and women who follow Christ, chaste, poor, and obedient, may make ever visible to the world how good it is to be with Christ through their witness of joy and peace. We pray. Lord, bless your people. That we respect the cultures of indigenous Filipinos and refrain from imposing any process of integration or assimilation that would result in cultural stagnation or erosion. We pray. Lord, bless your people. That the poor and the sick may find medical attention and support from kind-hearted people. We pray. Lord, bless your people. That the healing grace of God may purify those who have died. We pray. Lord, bless your people. For the intentions of Congressman Patrick Antonio, for the birthday intentions of Beatriz Campos, of Mrs. Montes, Monsignor Bonglo, Boy Derequito, Alice Alumno, and Joan Chua, for the healing of Philip Betia, Miko Enco, Curly Romero, and for our own personal intentions, let us pray to the Lord. Lord, bless your people. Open our hearts, Father, and empower us with your word. Give us strength to do your will, defend the weak, and resist the temptations of wealth. Through Christ our Lord. Amen. Please stand. Pray, my dear friends, that your sacrifice and mine be made acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Accept, O Lord, the prayers of your faithful with the sacrificial offerings, that through these acts of devotedness we may pass over to the glory of heaven, through Christ
our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your Lift spirit, up your hearts. lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty now, our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For you laid the foundation of the world and have arranged the changing of times and seasons. You formed man in your own image and set humanity over the whole world in all its wonder, to rule in your name over all you have made and forever praise you in your mighty works through Christ our Lord. And so with all the angels we praise you, as in joyful celebration we acclaim. Holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of Jesus Christ our Lord. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it, gave it to his disciples, saying, Take this all of you and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this all of you and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. As we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the blood and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring it to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, with Luis Antonio, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you to your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya't sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pray to the Father in heaven in the manner Jesus taught us. So Lord, we pray from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may always be free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus the Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Sometimes hindi pera ang talagang kailangan ng tao. Sometimes it's pag-unawa, pagmamahal. Today, let's begin that by truly from the heart blessing the person beside us with a gift of peace. Peace be with you.
is the Lamb of God, our true and lasting treasure. Happy are we who come to receive it. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. For those of you who are unable to join us in this Holy Mass, and for those watching on television, we invite you to pray with us this prayer for spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. ating final prayers, ang ating pong simbahan sa Archdiocese of Manila ay magre-request ng second collection. Para kanino po to? Para po sa indigenous people
yung mga tribo-tribo po natin na talagang sila po ang sobrang dumadaan sa hirap. Even as we today also proclaim an extreme poverty day, kung saan makikita natin mas grabe pala ang napakaraming taong mas mahirap kaysa sa atin. The church is telling us today, reach out. Today, be a blessing. And so, yan po'y kukolektahin natin ngayon at ibibigay natin sa ating mga namumuno sa Maynila, kay Cardinal Tagle, na i-distribute naman po natin para sa talagang mga mahihirap na mga kapatid natin sa mga interior na mga probinsya. At the same time po, gusto ko lamang pong i-announce na yung Shoe Mart po sa November 1 ay hindi po magbubukas hanggang alas 12. Kaya sa November 1 po ay wala po tayong misa rito ng alas 9. So huwag kayong pupunta po at mag-aantay kayo na napakatagal kasi ang bukas po ng Shoe Mart sa November 1 Sunday is going to be at 12 o'clock. So wala po tayong misa. Pangatlo po, kung nais po niyo yung sinasabi ng ating unang reading, yung sense of wisdom, that is the more important thing. Unawain ang halaga ng mga bagay-bagay. Ito ho, magkakaroon po tayo ng isang Jesus Encounter Seminar na gagawin po this coming Saturday na, October 17, doon po sa St. Paul Seminary, St. Paul Road, San Antonio Village sa Makati, sa seminaryo po namin. Meron po kami roon na isang audiovisual hall. Maganda po siya, malamig. And this is going to be a one-day thing where you will listen to talks, to the testimonies of people. Ito po yung mga proven na mga speakers na po. And they will speak about Jesus wanting a relationship with you, kung saan ituturo niya sa inyo kung ano ang tunay na mahalaga, kung anong tunay na ikatutuwa ng tao. Hindi tuwang panandalian, hindi tuwang magpasa walang hanggan. May mga leaflets po na nadidistribute dyan sa labas. Kuha po kayo. Baka may pagbibigyan kayo o kayo na mismo gustong malaman, ma-encounter itong Jesus na siyang tunay nating yaman. October 17, that is going to be this coming Saturday. Tayo po'y manalangin. We entreat your majesty most humbly, O Lord, that as you feed us with the nourishment which comes from the most holy body and blood of your Son, so you may make us sharers of his divine nature through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace and love of the Lord. Thanks be to God. Good morning po, everybody.